So yung pong title ng revelation po natin ngayon ay tungkol po sa ecclesiology, no? Study of the church. Ecclesiology is the biblical or theological study of the church. Yung word na ecclesiology comes from two Greek words meaning assembly, na ang pinaka-Greek word niya sa ecclesiology, ecclesia, and word logos. Pero gusto kong maintindihan ninyo na yung ecclesia, assembly, ito po'y assembly ng mga tao na tinawag ng Panginoon mula sa kadiliman. Called out ones. The assembly of the called out ones. So pagka nagkatipon yung mga called out ones, ang tawag doon, church. So pinag-aaralan po natin ang kahalagahan ng itinayong church ng Panginoong Yesus. Ang title ng message natin yung series natin, Clear Understanding of the True Church of Christ. Na lahat ng mga Kristiyano, kailangan clear ang understanding natin, pangunawa natin sa true church. Para kasi alam natin, yung iba-ibang mga true church in our generation, at alam din natin yung mga false churches. Na kapag ka sinabi pa lang, ang church, alam na natin true church yan. Alam na natin false church yan. Pero hindi lang dahil sinabi ko, kailangan you know why. You know the reasons. Pero siyempre, pinakamatindi lang na pagkakilala sa true church, ang isang true church, yung bibliology, ang kanilang paniniwala, doktrina, ginagawa, base lang sa Biblia. Yung mga false churches, wala sa Bible yung ibang teaching nila o kontra pa sa Biblia. 'Di ba? Kaya tayo umalis sa church natin dahil doon sa church natin, hindi naman natin nakilalang personal si Jesus, false church, kasi hindi naman born again. Ang kasing born again teaching sa dati nating religion, Katoliko, hindi na ako mag-apologize. Alam niyo ba na ang teaching ng born again sa Catholic, pagka na-baptize ka, sobrang mali, di ba? Pagka na-baptize ka, sasabihin ng pare sa bata, baka hindi niyo pa alam to. Subukan yung, wag nyo na subukan umaten. Pero pagka nag-attend kayo, sasabihin ng pare, pagka nabaptize, ngayon ang batang to, born again na. Ha? Paano na born again yung bata? Yung sanggol. Di naman nanalig. Di nga naiintindihan yung pagkabaptize eh. Wala naman narinig na Jesus, wala naman narinig na gospel. Paano na born again? Kaya nga yung Katoliko, ang daming false teaching. Born again pa lang, false teaching na. Salvation pa lang. Baka hindi po ninyo alam na ang salvation ng Catholic Church ay fulfilling the sacraments. Mali. Amen? Sobrang mali. Hindi tayo maliligtas sa sacraments. Amen? Maliligtas tayo sa pananampalataya kay Kristo. Efeso 2:8-9. Kaya yung salvation ng Katoliko, maling-mali. Kaya umalis tayo doon, di ba? Sino po dito ang naranasan, natanggap ang kaligtasan sa pagtanggap at pagkilala kay Kristo? Magsabing amen. O kaya tayo umalis kasi nga ang Katoliko, ang daming false teachings. Kaya kapag ka tutukang Kristiyano, hindi pwedeng hindi ka umalis sa Katoliko. Hindi pwedeng hindi, kasi nga ang daming false teachings doon. Pagpe-pray pa lang, magpe-pray kay Mary, magpe-pray kay Pedro, magpe-pray kay Juan. Kanino-kanino nagpe-pray. Meron pa nga nagpe-pray kay Padre Pio. Sino si Padre Pio? Diba? Ang dami. Yung iba, nagpe-pray pa nga kay Santa Claus Ba't naman kami mag-pray doon, Pastor? Santa yun di ba? Pero bading si Santa Claus. Bakit? Di ba, Claus, lalaki yun di ba? Pero gusto niya Santa siya. Kaya bading siya. Di ba? Joke lang yun. So, mga kapatid, kaya yung tinanggalingan yung church, paka-aralin ninyo kung may, kaya kayo umalis doon dahil sa false teaching. O kaya kayo umalis dahil hindi clear ang teaching. Hindi kayo natututo. Kasi maraming churches ngayon, wala naman natututunan. Ang natututunan lang, puro, God loves you. God will prosper you. Yun lang ang natututunan. Di ba? Sino po dito sa church natin, may natututunan kayong malalim na Kristyanismo? Magsabing amen. Kasi tayo po tinuturo natin ang lahat sa Biblia. Yan ang pinaka-message po natin dito, mga kapatid. Baka kailangan tumatak ito sa puso ninyo. Na in the last days, kailangan alam nyo ang true church at saka ang false church. Amen? Tapos, yung mga true church naman, kung hindi sila maayos magturo, puro kung ano-ano lang ang tinuturo,
Huwag din kayo doon. Kailangan yung totoong magturo ng salita ng Diyos. Amen? So ako po bilang pastor ninyo, yan po yung aking panawagan sa Panginoon. Naturuan ko kayo ng mabuti sa salita ng Diyos. Sabi ng Panginoon sa Matthew 16:18, "And I tell you the truth, you are Peter, and on this rock," ang rock si Jesus, "I will build my church, and ang gates of Hades will not overcome it." Kaya yung church, for eternity po ang church. Hindi mawawala ang church. I-overcome natin ang gates of Hades. And then, ito yung tandaan ninyo na prophetic word natin sa message na to. Sa Psalms 92, kailangan planted kayo. Planted in the house of the Lord. Everybody say, planted in the house of the Lord. And those who are planted in the house of the Lord shall flourish. They will grow to become like cedar of Lebanon. Magiging matatatag kayo na puno. And then you will bear fruit. And then you will stay fresh and green. Naton tinatanggap ang Psalms 92:12-14 na revelation, magsabing Amen. Sabihin mo sa kanan at kaliwa mo, you will flourish, kapatid. Be planted in the house of the Lord. Part 4 na po ngayon, letter E. The true church is the body of Christ. Meron pong tinatawag na global body of Christ. Lahat ng mga true churches, collectively ang tawag body of Christ. Ngayon, meron din naman na smaller, yung bawat congregation, kagaya natin, body of Christ. Body of Christ po tayo dito sa Christ the Living Hope. Colossians chapter 1 verse 18, the Word of God says, "And He is the head of the body," the church. So, the body is the church at ang head si Jesus. Sino ang head? Si Jesus. He is the beginning and the firstborn from among the dead, so that in everything He might have the supremacy. Lahat po tayo, we belong to the body of Christ. Romans chapter 12 verses 4-5. Basahin natin, 1, 2, 3, go read. "For as we have many members in one body, but all the members do not have the same function. So we being many are one body in Christ, and individually members of one another." Tayo po, bawat isa sa atin, tinatawag po tayong member ng body of Christ. Membro tayo ng katawan ni Kristo. Ngayon, inulit ito ni Paul. Si Paul ang writer ng Romans. Inulit niya sa 1 Corinthians 12, sa pagsulat niya sa Korinto, na ang ginamit naman niya ng salita, partika. Di ba nung mali tayo, tinuturuan tayo ng parts of the body. Ang unang nagturo sa atin, yung nanay natin. Where is the eye? Where is the nose? Where's the ear? Di ba? Show them your hands. Gaganon tayo, di ba? So parts of the body. Yung nanay natin na nagturo sa atin ng parts of the body, di ba? And then, yung marami pang parts of the body na hindi alam ni nanay, tinuro na rin sa school. Pero ang unang nagturo sa atin ng parts of the body, yung parents natin, di ba? Tingnan niyo yung mga bata. So yung mga bata dito, wala. Si Odaya, nakita ko kanina. Sino pa? Yung mga nagsasalita, si Odaya, alam na niya yung parts of the body. Si Kaina, di ba? Yan, alam na niya parts of the body. Si Kaina, asan yung hen mo? Asan yung hen mo? Tanong mga sa kanya, asan yung hen? Ayun. Yan, nahiya sa akin si Kaina yung apo ko. But anyway, ito kailangan matuto po kayo dito, 1 Corinthians 12. Antindi ng message dito ni Paul. Kasi nga, ito ang kailangang ma-realize ng lahat ng mga Christian na hindi ka nabubuhay na individual. Ikaw ay part ng katawan ni Kristo. Amen? Kasi yung ibang maraming Christian ngayon, meron silang wrong understanding na individual personal relationship with God. Tama naman yun Kaya lang, naging extreme. Sila lang na ni Lord, personal relationship na lang. Wala na yung naging part na siya ng katawan. Balik mo nga sandali yung Romans 12, kapatid. Ito, individually members of one another. Nawala yung understanding na tayo, kailangan, hindi yung
primary yung relationship kay God, pero kailangan may relationship ka sa kapwa mo member of the body. May relationship ka sa fellow part of the body mo. Kaya nga ang tawag dyan, one another's life. Love one another, care for one another, be merciful to one another, help one another, encourage one another, di ba? So, kailangan maintindihan ninyo na as we have the primary, yung pong first importance of our relationship with God, Christian life is also about relationship with one another in the body of Christ, in the church. Amen? Kailangan alam mo yun. No? Okay, examine po natin, no? Sabi rito sa verse 27. 1 Corinthians 12:27. Now, you are the body of Christ. So tayo, body of Christ. Sabi ni Paul sa mga taga-Corinto, church at Corinth, you are the body of Christ. Living Hope, you are the body of Christ. Amen? And individually, members of it. So individual kayo, ako kasama ako, individual tayo, membro tayo sa body ni Christ, sa Living Hope. And God has appointed in the church first apostles, second prophets, third teachers, then deeds of power, then gifts of healing, forms of assistance, and forms of leadership, various kinds of tongues. So, si Lord, nag-appoint siya ng sino-sino yung mga nasa body of Christ na gagamitin niya. Pero hindi ibig sabihin, wala ka dito, hindi ka na importante. Importante ka. Kaya tingnan natin yung background sa 1 Corinthians 12, sa verse 12. 1 Corinthians 12, verse 12. The body is a unit, though it is made up of many parts, and though all its parts are many, they form one body. So it is with Christ. So everyone is a part of the body. Sabihin mo sa mo, part ka ng body. Part ka ng body ng Christ, the Living Hope. So, kailangan sabihin mo sa mo, pagbutihin mo. Verse 13. For we were all baptized by one Spirit into one body, whether Jews or Greeks, slave or free, and we were all given the one Spirit to drink. Hindi ko na masyadong explain, no? Ito na lang po. Yung pong lahat ng part ng body, binigyan ng Spirit. One Spirit. Sino po dito ang nireceive ang Spirit ng Diyos? Magsabing Amen. Mag-ingat po kayo sa mga taong may doktrinang two spirits, okay? Isa lang ang spirit, okay? Amen. Mag-ingat kayo doon. Sabihin mo sa mga, mag-ingat ka doon sa tao na yon. Amen? So, 1 Corinthians 12:14. 12:14. Now, the body is not made up of one part, but of many. No? Marami ang parts. If the foot, ito na. Yung pong metaphor, no? Yung figure of speech na sinasabi ni Paul na anointed, dito nyo na makikita na, wow, ang galing ng word of God dito. Sabi ni Paul, if the foot should say, because I am not a hand, I do not belong to the body. Kasi yung iba, kung hindi siya katulad ng iba, kala niya hindi na siya part ng body. But anyway, no, mamaya sabihin ko sa inyo ang mga importanteng dapat nyo maintindihan dito. It would not, for that reason, cease to be part of the body. No, yung hand, yung foot, binabanggit na ni Paul dito. Tapos, sa verse 16, and if the ear should say, because I'm not an eye, I do not belong to the body, it would not for that reason cease to be part of the body. Verse 17, if the whole body were an eye, where would the sense of hearing be? If the whole body were an ear, where would the sense of smell be? Ba, pambira dito, yung smell. Dinamay na rin yung ilong. Diba? Praise God. Yung pinakamagandang ilong ng Pilipino. Amen? Let's be proud of our nose. Amen. So, ito yung ito yung message ng Panginoon na kailangan maintindihan ninyo na yung pagkalikan ng Diyos sa katawan natin, bawat part natin, ay merong message na tayo din ay part ng katawan ng body ni Christ. Hindi lahat tenga, hindi lahat ilong, no? So, tuloy natin sa verse 18. Then I will give you the applications of this. But in fact, God has arranged
Sabihin natin lahat, God has arranged. So si God ang nag-arrange ng parts in the body. Kung paano si God ang nag-arrange ng parts ng body natin, mula ulo hanggang paa, siya rin ang nag-arrange sa kanyang church. Siya rin ang nag-arrange ng ating church. Every one of them, just as He wanted them to be. If they were all one part, where would the body be? Just it is. There are many parts, but one body. Verse 21. The eye cannot say to the hand, I don't need you. Grabe, no? Meron, naranasan nyo na po. Sino po dito na narinig nyo na yung mata nyo na sinabi niya sa kamay ninyo? Sabi ng mata ninyo sa kamay nyo, di kita kailangan. Diba? And the head cannot say to the feet, I don't need you. Ikaw, di kita kailangan na. Napakita ko lang po bago sapatos ko. Hindi, bigay lang naman po. Mula sa Melbourne with love. Verse 22, on the contrary, those parts of the body that seem to be weaker are indispensable. So pinag-uusapan dito, sino ba yung mahalaga? We are all equally important. Verse 23, and the parts that we think are less honorable, we treat with special honor, and the parts that are unpresentable are treated with special modesty. Verse 24, while our presentable parts need no special treatment, but God has combined the members of the body. Ayun, gusto ko naman po makikita nyo, God has combined the members of the body. Amen? Siya yung nag-combine. So, may sabihin po ako sa inyo. Marami po yung body of Christ. JIL, Christinho. 100 nga po yan eh. Ngayon, siya yung nag-combine kung saan ka na body. So ako naniniwala ko, in-arrange ng Panginoon, kinombine ka niya dito. Sabihin mo sa mo, kinombine ka ni God dito. Dinala ka ni God dito. Amen? Ibig sabihin yan, kailangan ka ni Lord dito. Kailangan ka ni Lord dito. So don't ever feel that you're not needed here. You're very much needed here. Amen? Sabihin mo sa mo, you're very much needed here. But God has combined the members of the body and has given greater honor to the parts that lacked it so that there should be no division. Everybody say, no division. Ina-highlight ko lang po yung mamayang i-explain ko. Sabihin natin lahat, no division. So dapat no division tayo dito. Di ba? But that its part should have equal concern. Everybody say equal concern. Equal concern for each other. Kaya dito po pumapasok yung wisdom ng small group, care group. Dito nararamdaman yung equal concern. Kasi kapag hindi ka member ng care group, hindi mo mararamdaman yung equal concern. And then, let's go to verse 26. If one part suffers, every part suffers with it. If one part is honored, every part rejoices with it. Now you are the body of Christ, and each one of you is part of it. Each one of you is part of the body here. Lahat na feel nyo na yun, magsabing amen. Kailangan maintindihan ninyo yun. Part kayo ng body ni Jesus dito sa Living Hope. So there are 6 things that I would like to tell you about this being part of the body. Number 1, every member, every one of you is significant in this body. Please don't ever feel na hindi kayo importante sa church na to. Di ibig sabihin, di ka tumatayo dito, hindi ka importante. Importante ka. Amen? Importante po kayo. Number 2, every member has something to contribute to the body. Bakit naman po kayo importante? Kasi may i-contribute kayo. May sabihin po ako sa inyo, babalik po tayo sa metaphor na part ng body. Meron po ba kayong alam na part ng body ninyo na hindi kailangan? Hindi importante? Meron po ba? Wala po. Lahat po ng nilagay ng Panginoon sa ating katawan, importante. Amen? At kailangan lang kung ano yung sinabi ng Lord na function mo, gawin mo lang. Gawin mo lang. Doon ka na magko-contribute. But if you stop doing it or you don't do it, then you're not contributing. No? Ito, number 3. We glorify God when we fulfill our function in the body. So may function po kayo. Please. Sometimes the pastor say, find your function in the body. Pero hindi. We are already telling you to do your function. But the problem is that you cannot find it. Ang problem, many members just don't want to function.
Ayoko lang mag-function. Sinasabi na yung function mo eh, pero hindi mo fina-function. Sinasabi na kung paano ka, kung ano yung gagawin mo, hindi mo ginagawa. Yan lang ang problema. Tama? Pakitanong ang katabi mo, tama? Pero kapag pinunction mo yung pagkalagay ng Panginoon sa iyo dyan, nako, mag-glorify si God. At yun ay malaking contribution mo sa body. Number 4, we are given spiritual gifts to be used faithfully. So, lahat po tayo, binigyan ng spiritual gifts ni God. Kaya, yung mga spiritual gifts na yon, talent, skills, dun natin, yun ang i-contribute natin sa body. Yun ang i-contribute natin. Ito po ang katotohanan. Wag na wag po ninyong iisipin na wala po kayong spiritual gift. Meron po. Una sa lahat, years back, nag-umpisa ang church natin, inaral natin ang mga spiritual gifts. Lahat ng Kristiyano merong gift of serving. Lahat ng Kristiyano merong gift of giving. Dalawa na kagad ang gifts mo. Pagka ginamit mo na yan, dalawa na yung makocontribute mo sa body. Amen? Yung giving mo, di ba? So yung tithes mo, offering mo, ang laki ng contribution niya para mag-function ng church. Then yung paglilingkod mo, ang laki niyan. Ako ngayon, yung panahon na to, na-appreciate ko yung mga ushers, di ba? Oh, sila'y nag-aayos dyan. Nakikita po ninyo, parating malinis ang church natin. The ushers are doing their part, their function. Yung ating praise and worship, yung nasa likod, mga technical, yung consolidation, yung kids, no? Nagpa-function mabuti kasi nga, may gumagawa ng function na yon. Amen? So, pagka ginawa mo yung giving, serving, nagko-contribute ka na. Pero kung tapat ka kay Lord, bibigyan ka pa niya more. More gifts pang ibibigay ni Lord sa'yo. Gagawin ka pa niyang teacher. Amen? And I believe lahat kayo mabibigyan kung gusto. You will be given the gift, you will discover the gift of teaching if you want to. Kasi kinuman ni Lord, mag-preach ka mag-teach ka, di ba? So, nandun na yung gift. Basta gusto mong i-develop, gusto mo yung gift, sabi na salita ng Panginoon sa 1 Corinthians 14:1, desire the gifts. At pagka nalugod ng Panginoon, ibibigay niya yung gift na yun kung gagamitin mo yun para sa iyong kalulatan. Ako lately, ang matindi kong dinidesire yung pong gift of healing. Kasi yun ang magiging matinding way para, siyempre, una sa inyo, para hindi kayo, nahihil kayo pagka nagkakasakit kayo, amen? Para mag-serve. Pero pangalawa, sa evangelism, para makilala nila yung Diyos natin, makapangyarihan, nagpapagaling, at yun yung way na tatanggapin nila si Jesus, di ba? Pakita na ang katabi mo, anong pinagpipray mong gift? Okay, anong pinagpipray mong gift? Pastor, pinagpipray ko boyfriend ano? Yan kasi yung sagabal Pastor, pinagpipray ko po bahay. Yan ang mga sagabal. Kaya yung kakapray. Puro ganun ang iniisip, di ba? Okay, anyway, number 5, we must have a big concern to grow our church by obeying the Great Commission. Sino po dito na gustong mag-grow ang church? Alam nyo ba na tayong lahat, galing tayo lahat sa maliit? Nung pinanganak tayo, sabi ni Doc Grant kanina, lahat tayo, average pala pagka nilabas ang bata, mga 50 centimeters. Sino po dito ang galing sa 50 centimeters? Yung iba, siguro 12. Hirap na hirap ang nanay nyo, di ba? Yung iba naman, siguro mga 30 lang. And then, around the weight of, sabi ni Doc, 2.5 to 3 kilograms. So, yun yung natural course ng life, ng body. Lumalaki. Tingnan niyo yung katabi mo. Lumaki ba? Praise God. Yung mga lumiit, yung ibang lumiit. But anyway, anong feeling kapag hindi lumaki? Mahirap, bro. Praise God, bro. No. Okay, gift ni Lord sa iyo yan, okay? But anyway, di ba, kunwari, yung apo ko nga, yung sina Eliana, sina Shekinah, sina Odaya, hindi lumaki. There's something wrong, right? Kaya nga yung church natin, kaya hindi lumalaki, there's something wrong. At kung ikaw din, hindi ka lumalaki spiritually, there's something wrong, right? Alam ko naman, bro, hindi nagkamali si Lord sa'yo, Brother JR, di ba? Hindi. But we know it na they are differently able, di ba? Nilikha ka ng Lord sa ganyan. Cute ka naman, di ba, bro? Cute ka naman, bro? Okay. Ngayon, eto na yung sabihin ko, kailangan lahat tayo may concern na mag-grow ang church, ang body. Sinong may concern, magsabing amen. Sinong may paki, magsabing amen. Sigurado ka, ha? Yung iba kasi, walang paki. Yan ang problema. Alam nyo,
this message, pakinggan niyo po mabuti. Kung yung mga nagko-contribute, don't stop contributing, patuloy na lalago ang church. At kung meron pa sa inyo na hindi nagko-contribute, and you start contributing, lalong lalaki ang church. Kaya ang message ko po sa inyo, don't stop contributing. Don't start contributing. Stop contributing kung you have already started contributing. Pero kung hindi ka pa nagko-contribute, please start contributing to see our church grow. Kung for some time, nag-stop ka mag-contribute, please resume. Amen? Kasi lahat tayo, we are all called as parts of the body na mag-contribute to the growth of the church. And number 6, we must always be united, avoiding any division. Sabihin natin lahat, stay united. Avoid division. Sa church, sa care group. Amen? What divides? Iwasan. Lalong-lalo na ang chismis. Sabihin mo sa iwasan ng chismis. Iwasan ng paninira. Okay? Iwasan ng pagiging negative para hindi ma-divide ang church. Amen ba, mga kapatid? Alam nyo, yung po mga nagsasabi ng mga negative magkaminsan, no? Love kayo ng Panginoon. Pero magbago na tayo kasi kung wala lang negative na nagsasalita, nagchichismis dito, matagal nang malaki ang church natin. Amen? Kasi always problema yan sa church. Always problema. Yan ang malaking hindrance. Nandun nga ako sa Pinyel. Merong isang kapatiran doon from other church, nagpapa-counsel kay Pastora Marilo. Tapos sabi ni Pastora Marilo sa akin, Pastor, pakialagaan mo na to kasi umalis sa church niya. Anong problema po, Mas Pastora? Kasi daw, kaya siya umalis, machismis sa church nila. Maraming mga membro, kaya lumiliit sa chismis. Kaya kailangan alisin ang chismis. Hindi ko sinasabing alisin ang mga chismoso. Alisin lang ang chismis. Huwag nang maging chismoso at chismosa. Kasi pagka sinabi kong alisin ang mga chismoso, baka konti matera. No offense, sis, no? Sabihin mo sa kate mo, alisin ang chismis. So, please, mga kapatid, bago kayo nagsasalita, kung chismis yan, please, huwag nang buksan. At may sabihin po ako, alam niyo, yung mga Pilipino, masyadong malaki ang appetite sa chismis. Sobrang ganadong-ganado sa chismis. Nangangati yung tenga sa chismis. Pwede ba, mga kapatid, may pakiusap po sa iyo? Sabihin mo sa katabi mo, huwag na tayong makichismisan. Pag kami nagsishare sa iyo ng ibang tao, sabihin mo, sis, chismis ba yan? Sige, samples. Pakitanong nga, sabihin mo sa katabi mo, tanungin mo siya, sabihin mo, sis, chismis ba yan? Sis talaga, no? kasi yung mga bro, madalang lang kami dyan. Hindi na. Mas madami, hindi. Sa totoo, hindi. Sa tagal ko na pong pag-church, sis talaga. No, pasensya ka na, sis. No, huwag ka magagalit. Sis talaga. Merong ibang bro, pero mas marami sa sis. Sampulan mo sa katabi mo, sabihin mo, bro, chismis ba yan? Pagkatapos kung chismis, stop na, di ba? Di ba sabihin natin lahat, stop chismis. Stop division. Amen? So, hindi na mangungunti ang church noon, hindi na mangungunti ang care group mo, wala nang chismis, di ba? Parati pag-usapan nyo lang si Jesus. Amen? Pag-usapan nyo lang yung buhay-buhay ninyo, paano mag-grow kay Lord. Huwag na yung buhay ng ibang tao. Di ba? Okay, maliwanag po ba mga kapatid? Na lahat tayo magko-contribute para mag-grow ang church. Amen? Pagka sinabing, di pwedeng yung kanan, sasabihin niya, ay, punta tayo doon. Tapos yung kaliwa naman pa, hindi, doon tayo. Hindi pwede yung gano'n. Dapat magkasundo, amen? Tingnan niyo sa katawan ninyo. Nangyari na ba yun? Yung kanang kamay niyo gusto kumunta sa kaliwa, yung kaliwa sa kaliwa? Anong magyayari dyan? Kung ano, naranasan niyo na ba yan? Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag kang pakontra, kapatid.
Sumusulong na nga tayo eh. Sumusulong na. Yung iba, hindi. Di ba? Pagka sumulong, sulong ka na rin. Amen? Pagka kumilos, kilos ka na rin. Sama-sama. Abe-abe. Tuki ka. Amen? Okay. Pasensya na kayo, tatapusin ko ito. The church is the army of Christ. Ito po yung isang pananaw ng isang true church. No? Kasi nga, maraming church ngayon, ang parating champion, family of God, family of God. Walang problem dun. Pero, pagka hindi naman tiningnan na ang church, army of Christ, kulang yung teaching eh. Kasi kailangan makita din natin, mga kapatid, na tayo, army tayo ng Panginoon. At bawat isa sa atin, soldier ni Christ. Amen? Sundalo ka ni Kristo. Sabi mo sa katabi mo, sundalo ka ni Kristo. Magpapamilya tayo, nagmamahalan, pero sundalo tayo, sama-samang lalaban. Diba? Ano sabi na salita ng Panginoon sa Philippians chapter 2, verse 25? But I think it is necessary to send back to you Epaphroditus. Everybody say Epaphroditus. My brother, my co-worker, and fellow soldier. Lahat tayo. Epaphroditus. Everybody say Epaphroditus. So, fellow soldier ho tayo lahat. Fellow soldier. Magkakasamang sundalo po sa kaharian ng Diyos. Sa Philemon, chapter 1, verse 2, ang sabi rito ng Philemon, to Apphia, our sister, to Archippus, our fellow soldier. Si Paul, parati niya sinasabihan yung kanyang mga kamanggagawa na fellow soldier. 2 Timothy chapter 2, verses 3 to 4, join with me in the suffering like a good soldier of Christ Jesus. No one serving as a soldier gets entangled in civilian affairs, but rather tries to please his commanding officer. So, sabi po rito sa salita ng Panginoon, maging good soldier tayo. Lahat po ng gusto maging good soldier of Christ Jesus, magsabing Amen. Ano ang life ng isang soldier? Ako po'y dinatnan ko yung ROTC and hopefully mabalik yung ROTC, Reserve Officers Training Corps. Hindi, Corps lang. Iba yung corps. Okay, ROTC, dapat mabalik po yan. Why? Sa napipintong mga giyera, ang isang bansang hindi nag-prepare ng kanyang mga tao sa buhay army, sa buhay sundalo, magiging kawawa. Like, for example, the Ukraine, noon magyera sila, konti lang ang sundalo nila, marami sa kanila hindi marunong humawak ng baril. Nung may giyera, nilulusob sila ng Russia, doon pa lang sila nag-aral bumaril. Kaya, I really pray, hindi tayo negative sa ROTC, okay? Soldier yan ang bansa natin. But anyway, when I was in the ROTC, nung panahon na yun, hindi ko pa na-realize. Parang gusto ko lang mag-ROTC kasi requirement, 2 semesters. 2 sem. So pumasok ako, ROTC college. Nung high school ako, CAT, private ako. Wow. Wala, sa office. Lalabas ko mo eh. Ayaw ko naman talagang matuto eh. Gusto ko lang magkaroon ng grade sa CAT. Kasi yung core commander namin nun kalimutan ko yung core commander, kaklase ko. Kaya kami, sitting pretty lang kami sa office. Okay. Yung core commander, kaibigan namin. At saka kaklase ko. Tapos, nung college ako, alam nyo kung anong ranko ko? Hulaan nyo ano? Private pa rin. Kasi nga, hindi ko naiintindihan eh. Hindi ko naiintindihan. Pero meron ako nabasa doon. Doon sa headquarter ng Holy Angel ng ROTC. Doon sa likod ng Holy Angel sa tabi ng gymnasium ng panahon namin. Ngayon, hindi ko na alam kung saan yung office. Ay, wala na palang ROTC. Ang nakalagay doon, obey first before you complain. Di ba? Obey mo yung commanding officer. Rather tries to please his commanding officer. Ang pinaka-commanding officer natin, si God, si Jesus. Tapos yung mga commands ni Jesus, siyempre nasa salita ng Diyos, ang mga commanding officers, pastor, and then primary 12, care group leaders. Ang mga commanding officers natin sa church, mga care group leaders. But their commands came from me and ako,
ang trabaho ko, galing yung mga command kay God. Amen? Sa Bible. So, ganun po yung buhay natin. Let us be good soldiers. Good soldiers. Well, there are two things about good soldiers. Number one, talagay mo nga kapatid, everyone is a soldier with a mission to accomplish. So lahat to tayo, soldier, meron tayong mission, di ba? Meron pinapagawa sa atin. So in the army, lahat yan, lahat ng soldier may function, merong mission. Sino po dito na nanonood ng giyera sa ngayon, sa Israel-Iran? Pero ang gusto kong ikwento yung, di ba, yung US, last Sunday, di ko pa alam, natitira. Tumira na pala no Sunday. So, ang alam lang natin, yung mga GBU-7 na bomb, sinira yung nuclear facilities ng Iran. Pero alam mo ba ninyo, nang involved na eroplano doon, hindi lang mga B-2 bombers, stealth plane ng US. Merong F-35, mga F-22, merong mga refiller ng tank. All in all, ang pinalipad na eroplano doon, 125. So, lahat yun may function. Hindi lang yung magdadrive. Di ba? May nagmo-monitor lahat doon. May magre-refill ng merong aatake, magbababa ng bomba, di ba? Meron pang nakastasyon na submarine. Yung submarine, di ba, nagpakawala ng 30 Tomahawk missiles. Parang ako lang nanonood ng balita. Hindi kayo nanonood, yung mga soldiers, lahat doon involved, ginagawa nila yung function nila. Alam nyo, precise lahat. Kaya nangyari, successful. Walang namatay na sundalo, walang na-aksidente, kasi lahat ginawa nila yung function nila. Amen? May sabihin po ako sa inyo, successful yung mission ng, ang tawag nila, Midnight Hammer Mission Midnight Hammer. Operation Midnight Hammer. Tayo, ang ating mission, Operation Great Commission. Sabihin mo sa mga, Operation Great Commission. Iyon po yung mission natin lahat, mga kapatid. Mula noon hanggang ngayon at hanggang di pa darating ang Panginoon, isa lang ang mission natin, Great Commission lang. Amen? Siguro yung iba umaasa pa na, kailan magbabago ang preaching ni Pastor? Great Commission ang mission. Paano ko naman magiging babaguhin yan kung binago ko yan? False teacher ako. Kaya kung inintay mo, nababaguhin ko yan, sorry kapatid, hindi. Hanggat hindi dumarating si Jesus, hindi magbabago yan. O baka nga yung hindi gumagawa ng Great Commission, di pa kayo makasama sa second coming, sa rapture. Pakitanong nga kata mo, sasama ka ba sa rapture? Tapos yung tanong na ano yun, Pastor? Masarap ba yun? Di ba? Parang hindi born again Kasi kung totoo kang born again, di pwedeng hindi ka mag-soul winning. Amen? Paano mo naman mapipigilan na sarili mong i-share ang gospel sa iba? Di ba? Di mo mapipigilan yun. Kasi kung totoo ka talagang na-save, gusto mong i-share yun sa iba. Pero kung hindi ka totoong na-save, no paki. No paki ka lang. Kahit linggo-linggo pang i-preach ni pastor yan, wala kang paki. Diba? Pero may sabihin ako sa inyo, this is the time to wake up, kapatid. Nagpapatawad ang Panginoon. Sabihin mo sa kata mo, mapagpatawad si Lord. Pero, mission mo yun Maisip mo lang ba na ng isang commanding officer, sasabihin niya sa kanyang tao, sa kanyang sundalo na, yunare yung mga piloto doon. Hindi naman ni-reveal kung sino yung mga piloto ng mga B-2 bombers. Wala silang ni-reveal kasi sekreto yun. Hindi pwedeng mag-leak yung operation. Sabi nila, di ako pwede. Alam niyo ba gaano katagal yun? Around 35 to 37 hours flight yun. Yung yung piloto, hindi siya matutulog ng 37 hours. Hindi rin siya e-evac. Hindi rin siya kakain siguro. Kumakain lang yun ng chewing gum, ng juicy fruit. Nanginginig yun Ang tagal nun. Yung mga Tomahawk missile, 2 oras na lumilibot-libot na gano'n, mga missile. Umiikot-ikot lang. Hinihintay yung tamang oras na sasalpok sila doon. Patatamaan yung dapat nilang patamaan, target nila. Ako, yun ang mga yung mga interest ko. Wow, paano ginawa to? Ano nangyari to, di ba? But anyway,
This is the point. Lahat na nakikinig pa, magsabing amen. Hindi mo naman pwede sabihin sa commanding officer mo, mission mo, win soul, make disciple. No, sir. No, sir. Siyempre, di ba, hindi nyo naman, sino po dito nagsabi na sa inyo na habang nagpe-pray kayo, Panginoon, hindi po, hindi po, hindi po. Wala man eh. Hindi nyo naman sasabihin yun. Pero if you're not doing it, that's really your response to the commanding officer. Yun talaga yung sinasabi. Even if you don't verbally say it to the commanding officer, pero yun ang talagang ginagawa mo. And it's time for you to repent. Amen? Sino po magre-repent, magsabing amen. Babalikan ko yung yung verse natin, good soldier. Balikan mo nga, ipakita mo yung endure hardship, kapatid. Yung translation na endure hardship. 2 Timothy 2-3, for join with me in suffering. Pero meron isang translation yan, if I'm not, yan. Basahin natin. 1, 2, 3, go. Endure hardship with us like a good soldier of Christ Jesus. Alam nyo, being a soldier, being a real soldier of Christ, you will endure hardship. May hardship talaga. May kahirapan. Mahirap. I-endure mo nga eh. Nakasulat eh. Pero may sabihin ako sa inyo, pag hindi mo naman ginawa, mas mahirap din. Mas mahirap pa nga. Kasi hindi maliligtas magulang. Di ba? Alam nyo, living a Christian life, mahirap. Pagka totoong Kristiyano lahat ng totoong Kristiyano dito magsabing amen. Mahirap talaga. Sabi ni Jesus, deny yourself, carry your cross. Mahirap talaga. Pero, sa totoo lang, mas mahirap yung hindi sumunod kay Kristo. Alin po ang mas mahirap? Kristiyano o hindi Kristiyano? Mahirap maging Kristiyano, pero mas mahirap hindi Kristiyano. Kasi wala kang Kristo, wala kang kaligtasan, wala kang tutulong sa iyo sa panahon na ikaw ay nag-anxiety o nagde-depress. Mas mahirap ang hindi Kristiyano, amen? Ngayon, anong mas mahirap? Kristiyanong sumusunod o Kristiyanong hindi sumusunod? Why? Kasi nag-i-struggle ka pero nilalabanan mo. Lalo na pag gaganitong message, di ka nag-i-enjoy. Ang hirap kaya. Pero pag makanya na naman yung message, titiisin ko to hanggang matapos si pastor. Ang hirap kaya. Pero kung masunurin ka, mahirap pero okay lang, di ba? May sabihin ako, yung nag-i-equipping, mahirap o hindi? Mahirap. Pero anong mas mahirap? Nag-i-equipping o hindi nag-i-equipping? Mas mahirap ang hindi nag-i-equipping kasi wala kang alam. Di ba mahirap yun? Yung iba, carry lang. Kaya ko yan, pastor. Carry ko yan yung wala akong alam. Ano yung Trinity? Wala akong alam. Carry? Grabe. Sabihin ko sa inyo, di ba mag-aral na lang? Alo ang mahirap sa mga estudyante? Mag-aral o hindi nag-aaral? See? Marunong na kayo sumagot. Grabe, na-deliver na kayo. Di ba mas mahirap hindi nag-aral? Mas mahirap hindi nag-aral kaysa nag-aaral. Ang sakit, kahirap naman ng math na to, kahirap naman ng requirement. Yung naman, yung hindi nag-aaral. Sitting pretty lang ako dito, daw nahirapan. Pero tambay. Di ba mahirap yun? Ang hirap kayo maging tambay. Di ba sabi ni Jose yun? Ang hirap po maging tambay. Paggising niyo po, wala po kayong gagawin. Kakain lang po kayo, tapos po maghintay na po namin. Ang hirap po ng tambay. Dapat pakinggan niyo naman si Jose Manalo, di ba? Paminsan-minsan, di ba? Hindi, usapang matalino. Lahat ng matalino, magsabing amen. Usapang matalino, mas mahirap po ang hindi nag-aral kaysa nag-aaral. Mas mahirap. Kaya sa pagiging sundalo, alin ang mas mahirap? Good soldier o bad soldier? No offense Sabi mo sa mo, no offense. Hawakan mo sarili mo. Pagka hindi ka good soldier, anong soldier ka? Hindi, pastor, soldier ako. Anong klaseng soldier ka? Dapat good. Kasi pagka hindi good, bad. Alam nyo, dapat may revelation na kayo. In the last days, God just doesn't want you to have a good family of God. God wants to see a good army, brave army, enduring hardship na army. Amen? At hindi ka magsisisi. Diyan ang meaning ng buhay natin. Ang meaning ng buhay natin, please, our commanding officer. Balikan ko as I close. 1 and 2. Please, take it. You are a soldier with a mission, and your mission is the Great Commission. Every soldier obeys commands.
and instruction from their assigned leader. Siya yung commanding officer mo. Please, obey. Pagka nag-obey kayo, you will have a good unit of soldiers led by your care group leader. You will have a good unit. At pagka nag-obey tayo lahat, kapatid, we will have a good church. At ang church natin, we will conquer souls. We will win souls. We will raise fellow soldiers, good disciples of Christ. Amen.